dahil nga bawal yung cellphone at kung ano mang gadget dyan. Pero bibigyan natin na kayo ng update kung ano ang mangyayari dyan. At doon naman sa issue ng continuous detention, pagkatapos ng closing argument, may hearing pa ulit. May panibago pang hearing. Yes, Alvin, yan yung itinakda doon sa panghuling sesyon, yung taunang review para sa detensyon ng dating Pangulo. Alam nga natin na hindi pa rin siya dadalo, pero diyan igigit ulit ng kanyang mga abogado na dapat siyang bigyan ng pagkakataong makalaya ng pansamantala. Pero gaya ng inaasahan natin, kukontrahin pa rin yan ng mga biktima dahil para sa kanila hindi nagbabago yung mga sirkumstansya. Kumbaga, nandun pa rin yung mga banta sa kanilang kaligtasan at yung posibilidad na takasan ng dating Pangulo ang kaso. Pero sa ating interview dati sa depensa, sinabi nga nila na meron silang medical record para patunayan na hindi posible yung mga banta ngayon dahil sa issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Alvin. Maraming salamat, Zen Hernandez. Muling nagtipoin sa labas ng International Criminal Court ang iba't ibang grupo para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Alamin po natin ang sitwasyon doon live mula kay Katrina Domingo. Kat, paano sinalubong ng mga grupo ang huling araw ng pagdinig? Alvin, pagdating doon sa mga taga-suporta ng biktima ng war on drugs, hindi sila nagkaroon ng isang protesta o pagtitipon dito sa labas ng International Criminal Court ngayong umaga. Pero sa ngayon, tumutuloy na rin yung pagdating ng mga taga-suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi sila doon ang araw, wala silang isang formal na programa. Sa halip, nagkabit lamang sila nitong mga streamer sa likuran kung saan nananawagan sa paglaya at pag-uwi sa Pilipinas ng dating Pangulo at sa pagrespeto ng ICC pagdating sa soberanya ng Pilipinas. Sa ngayon, talo habang tuloy pa rin yung huling araw ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa ICC. At Alvin, patapos ang 4 na araw hanggang ngayon, kumbinsido pa rin yung magkabilang panig na sa kanila aayon ang mga hurado. Hindi pa man nagtatapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo na ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na sinisimula na nila ang pagpaplano para sa susunod na round ng application ng mga biktima ng war on drugs. Ayon kay Conti, mula sa kasalukuyang 549 victims na kinikilala ng ICC, maaaring umabot ang bilang sa 1,500 sa muling pagbubukas ng applications. Natutuwa po ako na parang nabago yung pananaw ng ibang biktima. Yung nabibigyan na sila, at pwede pala ako sa next round mukhang magpa-participate na sila. Sa ilalim ng patakaran ng ICC, ang mga biktima na formal na rehistrado at kinikilala ng korte lamang ang pwedeng lumahok sa mga pagdinig at kakatawanin ng mga abogado. Sabi pa ni Conti, ikinagulat din ng ilang tao sa ICC ang pagdalo ng mga biktima ng drug war sa confirmation hearings. It sends the message that the victims are, in the Philippines particularly, are really interested in these proceedings, and therefore they're finding that this case, proceeding with this case, like ganito say, is in the greater interest of justice, was correct. Kumbaga, hindi lang may panawagan, kundi may pangangailangan. Sabi naman ng lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, bagamat mahalaga ang papel ng mga biktima sa mga kaso sa ICC, hindi niya ito ang basehan sa paghahatol sa korte. Every case is the victims are always seen. But that has nothing to do with whether or not someone who's brought before the court is truly responsible. Ayon kay Kaufman, iginagalang niya ang pagluluksa ng mga biktima, pero naniniwala din siya na hindi dapat litisin ang dating Pangulo. They said they have a job to do. My job is to defend somebody who I believe has been wrongly charged. Pumalag naman ang Malacanang sa presentasyon ni Kaufman sa ICC na nagpatuloy at dumami pa umano ang drug-related killings sa Marcos administration. Ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po niya ito? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marakas na paglaban sa iligal na droga. Samantala, sa bisperas ng huling araw ng confirmation of charges ni Duterte, nagtutulog ang mga kaanak at mga suporta ng mga
Alvin, tulad nga nung napag-usapan niyo ni Zen kanina, ngayong araw, bukod doon sa huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay inaabangan din natin yung magiging talakayan pagdating doon sa annual review ng place of detention ng dating Pangulo. Babantayan natin kung paano susumbinsihin ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na bigyan ng interim review ng dating Pangulo at ano-ano yung batayan na ilalakan niya para kumbinsin ang korte na mapalaya nila sa detention facility at unang asalang detainee ng ICC. Alvin. Kaya paki-recap mo nga, pagkatapos nitong hearing ngayong araw, wala na kayong gagawin. Hindi na, o meron pa mga kailangan kaganapan na pagpapantayan o antay na ng 60 days bago kayo labas yung decision. Alvin, hindi katulad noong posisyon para doon sa confirmation of charges hearing na mayroong 60 days yung pre-trial chamber para sa pagsipa yung kanilang desisyon. Yung review ng case of detention ng dating Pangulo ay maaaring sinabas na agad-agad yung kanilang magiging desisyon kung sa bahay sinilipat sa ospital, sa isang bahay na privado, sa ibang detention facility o kaya naman ay mananatili siya doon sa state remaining detention facility kung nasaan siya ngayon. Pero andin pagkatapos ng mga pagdinig mamaya ay wala nang sinaasahan na iba pang formal court activity sa ICC pero mananatili tayong nakatutok kung sakaling magkaroon ng press conferences yung iba't ibang kampo katulad na lang ng defense counsel, ng defense panel, yung victim counsel at yung office of the prosecutor ng ICC. Susubukan din natin na kumuha ng pamilya mula sa ICC spokesperson dito para malaman kanilang puro-puro dito sa makasaysayang pagdinig para sa ikalabing-anim na Pangulo ng Pilipinas. Alvin. So kung ang desisyon ay mananatili siya sa detention, yung susunod ninyong aabangan ay yung desisyon naman kung itutuloy sa trial o hindi. And that will take 2 months. Yes, Alvin, correct yan, no? Yung pinaka-time limit ng pre-trial chamber 1 ay 60 days. Kaya nga naman sabi mo, 2 buwan. Anytime within those 2 months, maaari silang maglabas ng desisyon kung itutuloy ba nila sa formal na paglilitis, ibig sabihin, i-confirm ba nila na may sapat na ebidensya sa crimes against humanity laban sa dating Pangulo o kung walang sapat naman na ebidensya laban sa dating Pangulo ay umaasa yung kanyang mga abogado at yung kanyang mga taga-suporta dito na may uuwi na siya agad sa Pilipinas. Alvin. So mukhang aabutin ka ng spring dyan sa the Netherlands. Maraming salamat. Alvin, Ano? Alvin, pauwiin muna ako ng opisina. Ayun. Hindi pa natin siguro alam kung kailan niya ilalabas yung gano'n. Alvin. Of course. Maraming salamat, Katrina Domingo. Samantala, minaliit ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman ang mga teoryang nilatag ng prosekusyon na nag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang utak ng war on drugs. Ni Kaufman, wala rin iisang plano o common plan sa pagpapatupad ng giyera kontra droga. Nagpapatrol, Zen Hernandez. The international sa ikatlong araw ng pagdinig ang depensa sa umano'y malalaking butas sa teorya ng prosekusyon. Iginiit ng Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman, hindi tama ang interpretasyon sa mga public statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagbintangan pa ang media na namimili lang ng mga kontrobersyal na pahayag. Journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. And so it was. Ayon pa kay Kaufman, sa 20 talumpating ginamit ng prosekusyon sa document containing the charges, 10 dito ang naglalaman din ng paglilinaw umano mula sa dating Pangulo na sumisentro sa legal self-defense. 35 talumpati rin umano hawak ng depensa para suportahan walang lubos na pagpatay si Duterte. Tingin pa ni Kaufman, wala rin pinangahawakang malinaw na testimonya ng prosekusyon na makapagpapatunay ng direktang tutos ng pagpatay mula sa dating Pangulo. There is no smoking gun in this case. Kinwestiyon din ng depensa ang sinasabing common plan ng halagating pamamalayan ang indirect co
arbitration. Ayon kay Kaufman, hindi sapat ang mga ipinakitang media interviews ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre noong 2016 para sabihin nag-usap ang mga ito para sa mga planadong pagpatay. The prosecution cannot point to any particular point in time where there is direct evidence indicating that even two of those so-called co-perpetrators actually met to agree to such a preposterous scheme. Tinutulig sa rin ng depensa ang interpretasyon ng